Nakabibig ha. Grabe. Fresh from the Netherlands. Galing sa bibig ni Attorney Harry Roque. PRRD makakalaya na dahil sa batas ng the Netherlands. Alam niyo ba, kabibig? Ang batas ng the Netherlands, bawal lang ikulong yung mga 80 anyos. Oo. Tapos, ang mga Dutch police, gusto nang papauwiin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Baka ramdam nila na wala talagang kasalanan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba, kabibig? Heto ha. Panoorin natin ang mga videos na nakalap ko. At ito pa, may nagsabi, napahiya kami kahapon sa ICC. Sabi ng Dutch citizens, bakit binenta ninyo ang inyong FPRRD sa ICC? Walang bansa na gumagawa niyan. Kayo mismo ang nagbigay sa kanya sa ICC. Wow! Naku. Grabe. Ito yung conclusion ng mga Dutch citizens na tayo, mga Pinoy, ang nagbenta, nagbigay kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tayo pa ang sinisisi. Ang gobyerno ang dapat sisihin, hindi tayo, mga kabibig. Kalerke naman doon, nadamay tayo. Nadamay yung mga inosenteng tao na walang kaalam-alam kung anong nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung bakit ito ang nangyari. Dapat sana mention nila kung sino yung nagpadala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O eto, kabibig ha. Ito yung video na kumakalat ngayon na parang nabigyan ng konting kasayahan sa Easter Sunday. Ito, kabibig, kay Attorney Harry Roque. Sino bang hindi maging masaya sa sasabihin ni Attorney Harry Roque? Sino ba ang hindi maging happy? Ito, kabibig ha. Ito Dito sa Netherlands, meron din mga nagsabi sa akin na mga taga Netherlands, itago natin sa pangalang gusto mo ba magpakilala? Dulce. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. Sa Netherlands, meron silang rule or maybe batas, di ba? Na kung 80 anyos na yung ipakukulong nyo ay bawal na yan. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan. Na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas nito. Wow! Good. Maganda yan, Attorney Harry Roque. Hanapan nyo ng yung mga solusyon na kahit maliit na solusyon man lang, posibleng i-grab natin ang opportunity. Sabi ng iba, kahit anong way para makauwi si Tatay Digong kasi gusto na niyang umuwi si Tatay Digong. Every now and then, pag bumisita si Miss Hanelet kay Pangulong Rodrigo Duterte, always asking, kailan ako uuwi? Uuwi na ba ako? So hanapan natin, Atty. Harry Roque, we're here praying for you na sana may sasagot sa'yo, na sana mabigyan ng kasagutan itong mga allegedly na sinasabi na ang the Netherlands, merong specific rule or batas na kapag ang tao ay ikukulong na 80 anyos, bawal yan, hindi na pwede. Ganyan talaga, pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Bakit ang Dutch na 80 anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin, no? Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Well, anyway. Sana makausap na ni Harry Roque si Tatay Digong. Oo, makausap na, tapos usap-usap kung ano pa mga posibleng paraan. Ito isang video, mga kabibig, ni Hanelet, mga kabibig, kung saan nagsabi din ang mga Dutch police na iuwi na si Duterte. Alam niyo mga Dutch police, di ba? Nakikita yata ng mga Dutch police kung gaano ka-solid ang mga DDS supporters. Ito, kabibig, ha? Ito na.
Awan siya. Siya ka ng sa gawas, di pangalan nila Duterte. Tapos ako na every time there are gatherings here outside, na, di ba, ginasabihan niya ang mga police na we want our president home. Yung mga police, we also want him home. Exactly. That is true, ma'am. Yeah, Awan siya. Siya ka ng sa gawas, di pangalan nila Duterte. Tapos ako na every time there are gatherings here outside, na, di ba, ginasabihan niya ang mga police na we want our president home. Yung mga police, we also want him home. Exactly. O, di ba? Ang mga Dutch na nga nagsabi, oo. Ang mga Dutch na nagsabi na gusto na nilang Dutch police ang gusto nilang pauwiin si Pangulo Duterte, di ba? Naku, paano yan mga kabubig? Paano yan? Ano kaya ang magiging tawag dito? Diba? Kung ako naman, if alam naman ng mga Dutch na talagang walang kasalanan si PRRD, diba? Of course, bakit hindi natin pa-uwiin? Diba? Paano na yan kabibig? Ang mga tao na sa Dutch. So sana ito, no, makita ito ni Attorney Harry Roque na magtanong-tanong siya doon na tawag dito, hinggil sa tawag dito, rule na hindi pwedeng ikulong ang 80 anyos, 'di ba? Ito yung kina Attorney Glenn Chong, yung pasabog ni Attorney Glenn Chong. Ito kinig tayo ha. Ito na. Okay. No, kilala mo itong mag-asawang ito, 'di ba? Kilala mo sila. So, if the EU sides with us, if it's the cheating is so blatant, if it's found that it's so rotten, mahihiya sila? Are they going to back down? Okay. Yung lalaki, mahina ang loob. Mahina talaga ang loob ng lalaki. Ang babae, ang porsigido. Kumbaga, ang devil talaga dyan, ang babae. And then, ito ang information ko, Doc, mga kababayan. Actually, yung kay President Duterte, awang-awa nga ako sa kanya. Nagdadalawang isip si Marcos Jr. at si Tambi. Nagdadalawang isip yung dalawa. Ang babae ang nag-push talaga using Bersamin and Marbil. Yun yung information ko. Yun yung dumating sa akin na information. Na ang babae talaga ang nag-push. At that time, she was still in the United States. Kasi nga, di ba? Na-detain ng isang buwan. One month pala. So basically, attorney, what you're saying right now that I'm hearing you say is that magkakaroon tayo ng malaking challenges, no? Malaki kasi ang Pilipino very in love with very very deep respect for her vote. Talagang pinakamamahal natin yan, yung boto natin, di ba? So hindi papayag ang Pilipino dito, attorney. So ano mangyayari? Doc, kaya nga, I'm encouraging everyone, despite the fact that I don't want to be, sino bang gusto maging doomsayer o bringer of doom? I don't really envy my position of itong nagsasabi na may daya. Because